Guys, it's me, Marky. Oh guys, 1 month na ngayon si Leo. Oh. Leo, ano masasabi mo sa buhay sa Canada Okay lang. compare sa cruise ship? Compare sa barko, Oo. marami akong ano eh. Yung advantage at disadvantage. Yan. Oh, yan. Tulad nung ano yung mga naranasan mo ngayong 1 month ka na rito? Dito, ano eh. Siyempre, nakapag-land base na rin naman kasi ako, pero iba yung sistema doon. Kasi doon, libre yung bahay. Nung nasa Saudi ako. Pero dito kasi, lahat gagastusin mo. Kada galaw mo rito, may perang katapat eh. Oh, di ba? Tapos, ano pa? Ano pa yung mga ano mo? Yun yung disadvantage. Pero yung sa trabaho, napaka-alwan dito. Hindi ko masabing maalwan, pero yung may ano siya eh, work-life balance. Oh. Tsaka kasi, baker ka nga sa barko. Tapos pagdating dito, Bigay pa rin ako. Bigay Kaya rin. hindi na ako sa trabaho, nag-adjust. nag-adjust. Oh. Tapos, siyempre, yun nga, 8 hours lang dito. Yun. Tapos Tapos, dalawang araw yung day off mo, talagang makakapagpahinga ka ng maayos. Ang disadvantage lang dito, yun nga, kung wala kang, hindi mo kasama pamilya mo, talagang ikaw lang lahat. Baga, yung pag uwi mo ng kwarto, ng bahay, magluluto ka pa, gano'n ka. Unlike sa barko na libre lahat, di ba? pag gising mo, mamimili ka ng kakainin mo, Kakainin gano'n, mo. di ba? Yun yung mga disadvantage. Tsaka, In terms naman sa sahod, so sa sahod. yung sa sahod, kung i-compare mo sa totoo real talk, mas malaki sa barko. Mas malaki sa barko. Real talk yan, Kasi sabi dito nga kasi lahat may bayad. Oo. Pero ano lang naman yan, as of now. Kasi once naman naging maayos na rito, masettle ka, Yun na, doon ka na makakabawi. nakakabawi ka. Kasi nga, dito sa Canada, pag PR ka na, pwede ka mag-upgrade ng skill mo. Yun, doon ka na makakabawi talaga. Pero sa umpisa talaga, mabago. Mag-a-adjust ka. Mag-a-adjust ka. Kunwari, example na lang, kung kunwari, sumasahod ka ng $1,000 sa atin, tapos dito, sabihin mo sumasahod ka ng 2,000, pero yung 2,000 na yun, pagka minus-menos mo yun, mga mapapadala mo na lang nun, mga 800 na lang, mga ganun lang. Oo. Unlike na doon sahod ka ng 1,000, pwede mo ipadala yun, all in yun. Oo. Tapos, O may ipong ka pa, tapos konti. may katas, di ba? May Oo. katas. So. Pero kasi dito, foreign worker kasi kami. So si Leo, next year, pag nag-file na siya ng tax, may makukuha to. May makuha tayo ng ano. Meron yun. Ayuda. Halos yung binigay niyang tax sa gobyerno, mababalik. Yun na rin yung pinakaipon niya. Yun lang naman talaga. Yun lang naman talaga ang reality rito. Tsaka siyempre, iba pa rin talaga pag may kamag-anak dito. Siyempre, Malaking factor yung maraming factor. Marami kasi yung kakilala. Kasi yung iba naman talaga, aminin naman natin sa hindi, mga nagsa-sideline, nagsa-cash job. So, yun nga lang, kasi malakas yung loob nila. Kasi mahirap din na pag nahuli ka, is baka ma-deport ka, sayang. Hindi kasi tayo, pre, ang nangyayari sa atin kasi tayo, yung minimum skilled worker lang tayo rito eh. Oo. Yung sahod natin, skilled tayo, pero yung sahod natin, nasa minimum lang siya. Pero kung lalampas tayo ng minimum, Above minimum. maganda eh, may oo, laban-labang oo. ka eh. Kasi nga, kaya nga, wait na lang mag-PR. Yun Yun lang nga yung lang doon. laban mo, na at least kahit sabi mo minimum skilled ka, pwede ka namang, for PR naman yung pathway mo. Oo, yun ang antay mo dyan. Kaya yun lang naman yung yun lang naman, sabihin natin na adjustment dito sa Kasi nga, sabi ko nga noon, kapag nagpunta kayo dito, especially sa mga seafarer, either na mas malaki yung sahod nyo sa barko, or bumaba. Pero lang naman yun, temporary lang naman. Kasi pag naayos man yung papel nyo, mas marami na opportunity. Yun. So, I'm not saying na na walang opportunity sa barko. Malaki. So, dito, malaki rin. Sabi Pero ko kung nga, sumasahod ka ng 3,000 sa barko, mga 3,000 to, mga ganun, 3,000 to 5 to 8, mga ganun, lampas ng 2,000, mag-ano ka na lang, stay ka na lang sa barko. stay ka na lang sa barko. Lalo na kung may edad ka. Tsaka hindi, Alam mo, may kumbaga, edad ka na. magplano ka na lang sa atin ng mga business na Oo. kaya makasupport kung sakaling mag-retire ka. Yung mga ganun kalaki kung pero kung sabihin mo na, siyempre, bata-bata ka. Yun ang isang maganda ron, pre. Kung bata-bata ka na, sumasahod ka ng ganung kalaki, tapos gusto mo na may yung family mo rito, yung dito sila maglakihan, mas okay yun dahil bata ka pa eh, pero yung kung mga edad mo, mga 40 plus ka na. 40 plus, medyo, tagilid na yun. Yun lang. Kami Kaya nga, sabi ko depende talaga sa goal mo yan. kami nga nito, parang late bloomer na rin kami nakarating dito eh. Hindi, kahit paano, 40 pa rin kasi Oo. 40 eh.
okay pa rin Medyo eh. okay pa rin yun. Pero Kasi, kung mga 45 pa, parang hindi na advice. oo. Pero nasa inyo pa rin yan. Oo. Pero yun lang advice namin. Kasi as a former seafarer, tulad ko, more than 2 years na ako dito. Siya, isang buwan na. So, halos yung na-experience ko noong unang dating ko, ganun din siya. Kagandahan lang niya yon kahit paano, nung dumating siya dito, May kakilala. may kakilala. Ako talaga, wala, tambay sa mall, mag-isa lang, nagbabike, ako lang mag-isa. Kaya ganun lang, yun talaga ang ano rito sa Canada. Pero yun nga, kung sabi ko, kung saan nyo yung goal nyo, yung plan nyo, Yun. mapabarko man o land days, nasa sa inyo yun. So I'm not discouraging you na pumunta rito. Basta kung saan nyo gusto, nasa inyo yun. Maganda sa barko, maganda rin sa Canada. So it's your preference na lang kung saan nyo. Pero para sa akin, dito na ako, nandito na tayo. Oh, pero tsaka nandito kami. Maraming gusto dito, lalo na ngayon. Lalo na ngayon, umihirap na rin ang mga immigration policy dito sa Canada. Yun, katulad ng mga foreign worker, alam ko, lilimitahan na rin nila yung pagtanggap kasi nga, mas marami na rin yung yung temporary residence dito sa Canada. Kung magpaplano sila niyan, paluhin nila talaga yung dapat decidido sila 100%. Kasi hindi rin siya biro. Hindi biro talaga, pre. Hindi biro. Hindi biro talaga. Kaya nga, gusto mga kabaro, good luck sa inyo. Kung saan nyo gusto, good luck sa inyong basta mga goal nyo sa buhay, kung saan nyo gusto nyo sila. So, sige na. Bye-bye.